Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, marahil tayo po ay inaanyayahan na pagnilayan ang mga higante sa buhay natin. Pag sinabi mga higante, ito yung mga taong humarang o nais na humarang sa ating po mga misyon, sa ating mga layunin upang makatugon tayo sa panawagan ng Panginoon na gumawa ng mabuti at magpakabuti. Sadyang maraming higante sa harapan natin na na sisikapin nilang panghinaan ka ng loob at nasa sa iyo yan. No? Depende nga sa nagiging attitude mo kung papayagan mo silang harangan ka o papayagan mo silang pigilan ka sa paggawa ng mabuti. Sa unang pagbasa, naririto ang usapan ni Saul at ni David. Si Saul, nais niya nang sumuko kasi pakiramdam niya hindi nila kakayanin ang mga Pilisteo, no, dahil sila ay malalaking tao. Sa kwento, meron ditong sabi nga, higante. Pero sa tulong ng pananalig ni David ay nilakasan niya ang loob niya, pinalakas niya ang loob ni Haring Saul at gayon din naman naging matapang yung katapangan na nanggagaling sa pananalig sa Diyos na siya ay ipagtatanggol ng Diyos. Kaya gamit lamang ang tirador, bato, nalupig niya o tinalo niya itong higanting ito na sa umpisa pinagtatawanan siya. Minamaliit siya. Pero hindi ito para bang nagpababa ng kanyang self-confidence. Minsan kasi kapag sinasabi ng mga tao, naku, hindi mo kaya yan, naku, ganyan ka lang, wala kang mararating. O naman, tanggap ka ng tanggap at talagang ninanamnam mo, o nga, no, baka nga, hindi ko kaya, maliit lang ako, wala akong natapos, ganito lang ako. Kaya tuloy, andyan ka lang talaga. Pero kung sinubukan mo, sana ngayon, no, harapin mo ng buong tapang, tiyak magtatagumpay ka. Sa Ebanghelyo, si Jesus naman ay tinitingnan, minamanmanan nitong mga taong ito, itong mga grupo ng mga Pariseo, kung siya ba ay gagawa ng mabuti o gagawa ng masama. Either way, gagawa siya. Di ba, sa isipan ng mga Pariseo, kapag ang isang tao kumilos, yan ay bahagi na ng paglabag sa kautusan ng araw ng pamamahinga. So either way, gumawa ng mabuti, gumawa ng masama, may gagawin sa kanya. Pero nagpapigil ba si Jesus para tulungan yung isang tao na may sakit? Hindi. Kasi bakit niya iisipin kung ano yung sasabihin nitong mga Pariseyong ito kaysa doon sa kung ano ang dapat na maibigay doon sa lalaking halos patay na, yung paralyzed na rin, yung kamay. Na ito na yung pagkakataon. Minsan lang dumating ang pagkakataon na magtagpo sila nitong may sakit na ito. Palalampasin pa ba niya dahil lamang mayroong o pwedeng mangbash sa kanya? O pwedeng mayroong masabing hindi maganda sa kanya ang mga tao? Panghihinaan ba siya ng loob? Minsan po, no, wala tayong ibang dapat, hindi minsan, pero kadalasan, ang nangyayari sa buhay natin, hindi yan pwedeng isisi sa ibang tao. Kasi ikaw pa rin ang magdidesisyon.
alin ang gagawin mo. Ano man ang desisyon mo, ikaw yan. Kung gumawa ka o hindi ka gumawa dahil lamang sa iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao, ikaw yan. Huwag mong ibaling sa kanila. Kasi sila, pwede lang magsalita. Hindi mo nga pwede makontrol kung anong iisipin ng ibang tao sa iyo. Kung hindi mo makokontrol yung panguhusga nila sa iyo. Pero ikaw ay may desisyon sa kung paano ka magre-react sa kanilang mga sasabihin. Kung sinabi nila na hindi ka makakapagtapos, ikaw yan. Kasi po pwede kang makapagtapos. Pag sinabi nilang hindi ka makakapagtrabaho, hanggang diyan ka lang, hindi ka ma-promote, ikaw yan. Kasi pwede mong patunayan, hindi sa kanila, kundi patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Andyan ang grasya ng Diyos. Yung pananalig na dapat natin pinaghuhugutan. Baka lang, may mga frustrations tayo sa buhay, na ito lang ang narating ko, ito lang ako, kasi naniwala ka sa mga higanteng humarang sa iyo. Dapat suungin mo. Baka may pagkakataon pa, mayroon pa tayong panahon, pwede pa natin itong labanan. Magpakatatag ka lang, yung iyong pananalig, lakasan mo lang at magtiwala ka sa Diyos. Mahaharap mo yan at malalampasan mo yan. Amen?